Good day guys, so meron tayong issue ngayon tungkol to sa aircon, no? So ang problema nito, ang reklamo ng may-ari, hindi na nagpantay yung lamig, no? So yung lamig ng aircon sa harap saka sa likod magkaiba na. So sa madaling sabi, hindi na lumalamig yung likod o mahina na yung lamig, no? So sa ganyang issue, maraming pwedeng maging dahilan, no? Pero ang kadalasang sinisisi dyan, expansion valve, no? So dito papakita ko sa inyo na hindi expansion valve ang nagiging reason, dahil ang talaga naging reason yan ay ito, no? So panoorin nyo. Okay guys, so yan MB350. Start aircon. Makikita nyo working siya. Gumagana yung fan, gumagana yung compressor. Pagdating sa gauge, ayan, halos nasa 20 na lang, no? Okay, so ayun, nakita nyo, mababa na yung gauge niya pag naka-engage yung compressor. So yung ganyang status, minsan talaga expansion valve, lalo pag nakalaking expansion valve sa likod, sa harap na nagsisirculate yung freon, mababa rin talaga reading yan. Pero ngayon, dito, ito kasing unit na to hindi pa nabubuksan. So magtataka ka bakit magbabara yung expansion valve. So common issue to ng MB350. Ang gagawin ko dito ngayon, bababa ko yung system, bababa natin yung evaporator at saka yung condenser. So ang possible na issue nito, may leak. So yun ang diagnose ko dyan, may leak. Nagbawas ng freon kaya mababa yung reading. So ngayon hanapin natin kung nasan yung leak. Abangan nyo. Okay, so yan, medyo natanggal ko na yung ibabaw ng dashboard. So nakita na namin yung loob. Ayun, binabaklas na rin yung likod. So pag ganyan, dapat nakadrain na yung freon. So drain na yung freon yan. Pwede na natin tanggalin yung mga fittings dito. And then guys, itong sasakyan ng customer natin yan, may problema siya sa tubig, no? So pumapasok yung tubig sa loob ng sasakyan. So kanina habang tinatanggal ko yung plastic o yung dashboard, marami na akong nakitang irregularity sa mga screw and sa mga bolts, kasi may mga nalipat na ng pwesto, mayroong mga kulang. So lagi natin ginagawa yan, kaya kabisado ko yung pwesto, no? Pwesto ng mga screw. Kanina hindi niya ma-recall. So ngayon upon checking, nabaklas na namin, naalala niya na nabaklas na yung dashboard, no? Nagkaroon pala ng head collision to dati, so nagpalit ng panel. So ngayon masasagot na yung problema niya sa leak. So nakita na namin kung ano yung problema ng leak pag umuulan o yung tubig pumapasok sa loob. So pakita namin. So yan, so makikita nyo, so hindi na intact yung seal niya, no? May mga masilya na. So possible nagpalit ng panel, saka numipis, no? Hindi ganyan kanipis yan. So ito raw ginawa sa kasa. Ayan. Hindi, iyan mo lang, bitaw mo lang. Bababa yan, bababa yan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, kasalukuyan tinatanggal ni Master Boy yung likod. Ayan. So baba yung ceiling para makuha natin yung evaporator sa likod. Ayan, okay. Ayan, diretso cleaning yung likod. Then dito, ito yung nakita ko, no? So marami kasing clip na wala doon, screw. So yung screw dito, sa part dito, sa plastic,
Magkakaiba kasi yan. Meron niyang matulis, meron niyang hindi matulis. So usually dito puro ganito yan, so, hindi matulis. So kanina pa lang binabaklas ko, may mga irregularity na sa mga screw. Ito ngayon nakita namin yan, kung makikita nyo kulay itim na yung kanyang front panel. Yan. So nirepair siya, pero makita nyo yan, may kalawang. And then ang problema nyan, hindi nilagyan ng sealant, no? Yung ganito sana, nalagyan sana yan pag ganun. Importante nasa labas, kaya pumapasok yung tubig yan. Sabi niya sa kanan, ano yun? Sa kanan may leak tubig sa flooring, yan sa kabila meron, kasi buong panel nga kung mapapansin niya kulay itim na yan. So hindi yan itim kulay gray yan. Okay, so tatanggalin ko na itong bakal, i-atras natin to para makuha itong evaporator housing. Ayan. So may mga screw yan. Ayan. Okay guys, so ito na yung evaporator housing, no? So nandito sa loob niyan yung kanyang evaporator. Ito yung sa harap. Ngayon tayo natin yung sa likod, para mapakita ko na sa inyo kung ano yung mga issue dyan sa dalawa na yan. Okay guys, so ayan na yung evaporator sa likod. Ayan. So ito yung madumi na rin, no? So ito yung mga dumi. Ayan. Okay. So ayan, ang madalas sisihin yan, ito, no? Yan daw yung expansion valve. So ayan yung expansion valve sa likod. So pag wala yung lamig sa likod, kadalasang issue niyan na sinasabi, expansion valve. Ngayon, ang gagawin natin dito, hindi ko gagalawin yung expansion valve niyan. Sa likod at sa harap hindi tayo magpapalit, dahil ang issue niyan nandito. So yan ang evaporator housing. Nabunot ko na yung evaporator. So ito ang issue niya. So may leak na yung evaporator niya. So possible magpapalit tayo ng evaporator, and then assembly natin ulit yan after malinis itong mga evaporator at saka yung mga housing. Malinis na rin mo. Okay guys, so abangan nyo kung lalamig yung likod, no? Pag nabuo natin itong aircon nya, ibalik natin lahat. Abangan nyo kung lalamig nga yung likod nang hindi tayo magpapalit ng expansion valve. Yan. Okay. Ano yun, napunit? Hindi, butas. Ngayon makita nyo kulay green. No, ito sa lakas ng pressure. Wala, hindi yan. Yan, makita nyo kahit saan tayo tumingin dyan, walang green. So dito lang. So dito lang talaga, no? Ngayon bakit green yan? Dahil lang oil nyan, may kulay green. May kulay green yung oil. Kaya dito sa Nissan madaling ma-trace yung leak kasi kulay green nga, no? Okay. So tignan natin kung lalamig yung likod mo, kung mapalitan natin yung evaporator. Okay, so ayan na, assemble na, no? Yun pa rin yung expansion valve natin. And then dito sa harap, ano yung bago natin evaporator. Ayun yung luma, ito yung bago. So may difference lang yan sa mga butas. Yan, makikita nyo mas maluluwag yung butas ng stock sa replacement. Okay, so ngayon bubuin na lang yan, kakabit dito sa housing. Malalaman na natin kung lalamig nga ba yung likod. Okay, so yan, working na. 30 pa, no? Tignan natin yung lamig sa likod nung bumalik na. Yan,
ramdam na yung lamig. Hindi nyo makita sa video pero hindi nyo mararamdaman ano. Pero yung may-ari na magpapatunay dyan na bumalik yung lamig kahit hindi tayo nagpalit ng expansion valve. Sa harap yan, goods na rin. Ha? Tumatagos ka sa kabila. Saan kabila? Kulang ba talaga yung clip nyan? Isa lang, yun dun lang. Asa yun yun dun? Nalaglag siguro. Hindi siguro sa gilid. Pero lumamig na. Nahila yan, pagbaba. Ay, okay na. Isa lang naman. Okay guys, so nakita nyo no, bumalik na yung lamig niya. Siguro naman di aalis to kasi minsan may nagtatanong paano mo nasabing okay. Siguro hindi naman aalis to may-ari kung hindi okay no. So ngayon ang nakita yung issue, nagkalik yung kanyang preon kaya nawala ng lamig yung likod no? So maraming dahilan yan kung bakit nawawala yung lamig sa likod sa dual aircon. So kadalasan lang talaga yan pag kulang ng preon yung mga ganyan dual aircon, nawawalan ng lamig yung likod dahil hindi na nakakapag-circulate yung freon sa likod. Pag medyo bumilis takbo mo lalamig yan, pero pag nag-standby kulang yung lamig sa likod, isang indication yan na kulang yung preon. So dito kulang yung preon, so hindi expansion valve no? Kasi may mga na-encounter ako nyan, unang gawa pinapalitan ng expansion valve, so lalamig nga yan kasi pupunuin nila ng preon. And then pagka nagbawas na ulit, mawawala naman yung lamig sa likod, mapupunta sa akin at tanongin ako bakit napagawa na nila, ganun pa rin. So ang naging reason yan is na dilik talaga yung preon. So dito nakachamba na naman tayo. Pag may chamba meron talaga ding quality.